Mga sanggay, gaano kaya kalakas itong impeachment complaint laban po kay PBBM? Posible nga ba siyang matanggal bilang presidente? Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. At ito nga pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay itong malaking balita tungkol po dito sa impeachment complaint laban kay PBBM. Gaano nga ba ito kalakas at ano po ang magiging posibleng hatak nito? Posible nga bang makulong si BBM o matanggal sa pagiging presidente? Pag-uusapan po natin yan. Anyway, guys, bago tayo magtuloy-tuloy, may good news tayo. Tayo ay nadagdagan na naman po ng 100,000 mga subscribers dito sa YouTube. Kaya naman, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, i-check nyo po ngayon sa baba ng video na to, yung tinuturo ko. Check nyo dyan, makikita nyo po dyan yung subscribe. Pindutin nyo po yung subscribe, okay? Pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Alright? Okay na? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, ito nga po, may impeachment complaint laban kay PBBM. Ito, pakinggan po natin ang balita tungkol dyan. Pinai-impeach si Pangulong Marcos ng isang abogado. Kabilang sa mga sinasabing batayan ang pagsuko nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kabiguang i-veto ang unprogrammed appropriations sa mga nakaraang budget at umano'y pagbenepisyo sa mga kickback sa budget insertion at ghost flood control projects. Sagot ng palasyo, walang basihan ng mga ito. May report si Tina Panganiban Perez. Umanay utos na isuko si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kabiguan daw na i-veto ang unprogrammed appropriations sa national budget mula 2023 hanggang 2026. Umano'y pagkubra sa mga kickback sa budget insertion at ghost flood control projects. Yan po yung mga ano. Actually, binasa ko nga po mga sangkay ang complaint niyan. Magigets mo na wala po talagang kalatoy-latoy, walang kabuhay-buhay. Kasi lahat ng sinasabi, mga sangkay, walang ebidensya at sa totoo lang pagdating po sa flood control. Kung siya ang mastermind, kung siya ay tumatanggap, bakit niya pa iimbestigahan? Common sense, guys. Hindi po mapasok mga sangkay sa logic na, kumbaga, matino na iisipin mo. Kung siya ay kasali dyan, bakit siya magpapaimbestiga? Di ba ang kailangan gawin niya, tabunan niya ng tabunan hanggang sa hindi mahahalata? Pagkanlong daw sa mga kaalyado sa itinatag na Independent Commission for Infrastructure. Isa pa to. Isa sa mga nakalagay sa impeachment complaint, kinakanlong daw po ni PBBM, ginamit daw po yung ICI para po proteksyonan yung mga kaalyado. Which is, hindi po totoo. Asan ngayon si Bong Revilla? Diba siya po yung unang siya po yung unang makukulong. Ukulong na nga po ata ngayon, diba? Kaalyado ba yun ni BBM? Yes. Kasama sa partido, diba? Kasama sa grupo nung pangangampanya, diba? 2025. So, si Romualdez, asan ngayon? Iniimbestigahan at makakasuhan. So, ang labo nun mga sangkay, parang, alam niyo yun, ang tingin ko talaga dito, itong impeachment complaint, para lang po ito, wala nang maipasa pang impeachment complaints na nasusunod pag sumabla ito. At alegasyong paggamit ng droga. Ito ang 5 impeachable offense na binanggit sa impeachment complaint na inihain ngayong araw laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang abogadong si Andre De Jesus ang nagsampa ng reklamo nag-aakusa sa Pangulo ng graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. You're asking if I'm affiliated with the Dutertes. No, I am not. No, I have no links with the president. I've never met either the president or the first lady. Batay sa House Okay, so, sobrang weird, di ba? rules on impeachment, isang reklamo lang ang pwedeng ihain laban sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Kaya, ito yung nakikita ko, mga sangkay na posibleng, mabaga, ipapasa to para yung impeachment na strategy ba, kapag ka na-cancel kasi to, kasi pag makita nila, puro sabaw to
Parang walang kwenta lahat ng nakasulat dito. Walang, hindi talaga papasa. Iba basura. Pag nabasura sa kamera, wala na. Hindi na ma-impeach si BBM. Committee on Rules ang nagre-refer ng mga impeachment complaints sa Committee on Justice. Si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos ang leader ng Committee on Rules. Sinusubukan pa naming kunin ang kanyang panig sa reklamo laban sa ama. Tugon ng Malacanang, nirerespeto ng Pangulo ang proseso. Pero walang basehan ng mga grounds sa reklamo, gaya sa alegasyong piniyagan daw ng Pangulo na makidnap si dating Pangulong Duterte. Ito ay sinasabi nating case of first impression. So wala pa pong nadidesisyonan patungkol dito sa ganitong klaseng impression or rather case at sitwasyon. Kaya masasabi po natin na wala pa pong basehan sa ngayon. Ang reklamo sa Pangulo ay inendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Isa sa mahigit 200 kongresistang pumirma rin noon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at inirekomenda rin ng ICI na nakasuhan ng ombudsman sa flood control scandal. Kasama po siya dyan, mga sangkay. Ito ay sa tamang forum natin dadalhin. Yan, no? Kaya nga ang tawag din sa kanya, contractor. Kasi mga sangkay, kasama po siya sa iniimbestigahan ng ICI. No? At naniniwala kami sa saligang batas, public office sa public trust, that no one, not even the president, is above the law. Ang party list na nag-endorse ay isa sa 8 na contractors. O, diba? Huli. Isa sa 8 na mga contractors, mga sangkay na iniimbestigahan ngayon. na nabanggit ng ICI. Kinwestiyon naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, kapatid ng bise, ang inihaing reklamo laban sa Pangulo. Duda ni Representative Duterte, layo ng reklamong inihain ni De Jesus na protektahan ng Pangulo mula sa ibang impeachment complaints. Di ba mga sangkay? Ano talaga labanan po ito ng utak. Posibleng ganun mga sangkay. Nasa Visayas kanina ang Pangulo. Sa Antique, pinasinayaan niya ang airport ng San Jose de Buena Vista at binisita ang rice processing. Grabe ito yung si BBM. Alam nyo, sa totoo lang, bibilib ko sa kanya eh. Walang ibang ginawa ang taong to. Hindi gumala. Hindi gala na wala lang Gumagala siya kasi may mga project. System Everyday. sa Hamtic. Nagpunta rin ang Pangulo sa Sumag Water Treatment Plant sa Murcia, Negros Grabe. Occidental. Inanunsyo rin ng Pangulo ang bagong tuklas na natural gas field, Isang araw lang yan mga sangkay ginawa ni BBM. 5 kilometro mula sa Malampaya gas field. The MAE-1 is O ngayon mga sangkay, itong reaksyon ng House. House leader sees no grounds yet to impeach Marcos. Mga sangkay. Yan yung reaksyon. Actually, nung yan, mga sangkay, sinasabi po nila na imposible daw po na ma-impeach si PBBM ngayong yung mga sinasabi nila mga sangkay laban sa presidente, kalokohan lang. Ito, no grounds, Kapag binasa mo, kagaya ng mga sangkay, di ba? Yung pararatangan si BBM na kung tumatanggap daw ng mga kickback at kung ano-ano pa sa flood control. Paano nangyari yun? Siya nga nagpapa-investigate. O ito pa mga sangkay, ayon po dito, sabi dito, impeachment is a remedy, not a weapon. We cannot allow our constitutional process to be hijacked by those seeking to manufacture crisis where none exists. Ayon sa kanya dito, iginiit ni House Committee on Ways and Means Chair Representative Kimbo na ang impeachment ay dapat lamang gamitin para sa mga seryosong paglabag at hindi dapat abusuhin para sa pansariling interes o pampolitika. Binigyan diin ni Kimbo ang paninindigan ng Kamara sa paggalang sa pasya ng bawat botante at tiyaking tuloy-tuloy ang paggana ng pamahalaan. At ito sinabi niya mga sangkaya na malupit. With 2 years left
in the administration's term. Let us keep our government functioning smoothly instead of causing needles, corruption, as it is with the current economic and social volatility. Our efforts should prioritize stability and resolving widespread issues like rising commodity prices and healthcare affordability. Kumbaga, sinasabi niya, sa 2 taon na natitira kay PBBM, hayaan natin ang gobyerno na mag-function na maayos instead na manggulo, mang-distract. Di ba mga sangkay? Ewan ko ba bakit hindi sila makontento? Ilang taon na lang naman. 2026 na. Di ba? So, maraming kaalyado si BBM sa loob po ng Kamara. Tingin ko malabo po talaga magtagumpay ito. Alright? Malabo po na matanggal si BBM sa pagka-presidente. Pero kayo, ano po ang inyong opinion tungkol dyan? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless. God bless everyone.